Hi, I'm Pads. I'm RM. I'm Sweet. I'm Renz, and this is the Coffee Break Podcast. Your Saturday night habit. This is the Coffee Break Podcast. Dahil nakikita ko sa episode ni Renz, Hindi ko episode yun. nagpaalak ako. Inangkin. Oo. Sorry. Inangkin. Nagpaalak ako. Kasi Hindi. episode mo. Hindi. Sa labas naman tayo. Nagpaalak kami ng kanya-kanya. Sa labas naman tayo ngayon. So, welcome guys dito sa outside episode natin. Wow. Yes. Labas Tapos mo. tayo ngayon. Okay. Outsiders. So, bago Yes, simulan, buksan ang ating mga nilalaman. Wait lang. 1, 2, 3, and Also, with... And So, cheers, cheers. guys. Cheers. Cheers. Ay, cheers na bagay. Sorry. Okay. At dyan po nagtatapos. Ang ating podcast. Napag-usapan natin last episode is about courtship, di ba? Yes. The art of winning the heart of someone. Yes. Shit. May mga nagsasabi na hindi naman pwede puro adobo lang. Dapat tumikim ka din daw ng Antoneta, menudo, apretada. tama. And dito kayo re-relate ang nagte-trend ngayon, which is, kung familiar kayo, yung open relationship. Ay, sa lawahan. Correct me if- Trending siya. Uso sa iba. Hindi, genuine question yun. Sorry. Correct me if I'm wrong ha. Sabi ni Google na ang open relationship is a relationship having more than one romantic or sexual partner. Alam naman natin na meron tayong iba't ibang perspective o mindset, paniniwala. Okay. Bukod sa maliban sa akin, you guys are in a relationship. So, ang sabi, having more than one romantic or sexual partner. Do you think guys na walang love sa open relationship? Saan? Walang love dun sa other party or dun sa main party? Doon sa inyong dalawa, Saan? sa inyong dalawa na nag-decide na magkaroon ng open relationship. Siguro yung meron at sa meron. Ang point lang, siguro medyo na fall out of love na, nakaramdam na ng coldness. Kaya parang naghahanap sila ng fire at thrill sa relationship nila. Kaya siguro na-open nila yung yun nga, open relationship. Ako feeling ko sa mga ganong klase ng relationship, para sa kanila, kasi depende yun sa tao kung paano yung love para sa kanila. Halimbawa, sa akin, ang love para sa akin ay ganito lang, ganito, ganyan. Para sa kanila, ang love ganito lang, pwedeng ganito, pwedeng ganyan. Parang hindi ko masasabi kung yun ay merong love or wala. Kasi pwede na nandun sila, pero yung definition nila ng love ay nandoon. Nakaiba dun sa alam natin kung paano yung love sa amin. Okay, medyo maingay ha, kasi nasa tabi kami ng kalsada. We're experimenting something. Nag-experiment lang. Ikaw, tingin mo, walang love? Kasi having more than one romantic or sexual partner. Feeling ko meron namang love. Kaya lang, hindi siya kagaya ng love na, hindi siya kasing committed ng love na ibinibigay ng kapag ka meron ka lang soul, yung isang partner ka lang talaga. Kasi kapag committed ka sa isang partner lang, di ba lagi natin sinasabi body and soul, na sa'yo lang, ikaw lang, ganyan, tayong dalawa lang dun sa relationship. Pag nag-open relationship ka, feeling ko hindi ganun kalalim yung commitment kasi will you be open for marriage kung nasa open relationship ka? Di ba hindi naman? Kasi ang mas gusto mo para sa sarili mo is freedom to choose, freedom na mag-explore, ganyan, freedom na i-express yung sarili mo, not just sa isang partner, kundi sa multiple partners, if ever. Hindi, siguro naman kasi sa open relationship, parang sa akin based on understanding ko din. Kala ko based on my experience. Diba? Kinabahan ako. Hindi, based on my understanding nga. Kumbaga you're looking for, hindi naman love eh. You're looking for some thrill lang. Kumbaga side fling, Parang excitement. side tooth, mga ganun.
Pero So, walang walang love. walang commitment, walang ano. Kasi sa pagkakaintindi ko nga, hindi ka naman makikipag-commit sa iba. Parang you're exploring lang, nag-explore lang kayo ng hindi yung as in yung intimate yung relationship or may title kayo. Or may title kayo may title kayo nung nung other parties. Parang siguro sa atin lang na sanay sa traditional or sa normal na setup ng relationship. Feeling ko parang unfair para sa atin, para sa tingin ng iba. Oh. May pagka-unfair yung pagkakaroon ng open relationship. Kasi nga, you're not just limiting yourself to your soul partner. Open ka na to see others, to have intimate relationship with others na hindi normal or hindi ko na pwedeng sabihin hindi normal kasi nga it happens. Hindi palaging nangyayari sa isang usual relationship. Siguro dito sa culture natin, sa Pilipinas. Ako naman, sa part ko, feeling ko walang love. Libog lang. Kasi more than one romantic or sexual partner eh. And then, correct me if I'm wrong na kapag wala ka, pwede ako sa iba. Parang Ganon. gano'n naman nagra-run yung Or yung not open just, relationship. not just kung wala yung ka-relationship mong officially kasi pwede na nandyan siya, available siya, pero sasabihin mo sa kanya na, ay may, hindi tayo Oo. May mga option. Or sasabihin sa'yo na, tayo na lang gabi-gabi, sa iba muna ako, gagano na lang, di ba? Parang diba yung ganong klase ng relationship, ano siya? Diba, diba, kami pa lang. Tapos sabihin ko sa kanya, may bago kong kinikilala. Ganyan. Inopen ko sa kanya, ganun ba yun? Sabihin ko sa kanya, may bago kong Parang ako napanood na kikita movie. kami mamaya. May napanood ako ng movie. Parang ganon. Parang si RC Munoz tsaka si JC Santos na inopen ni JC Santos na willing ba si RC Munoz na magkaroon sila ng open relationship. Tapos may minimit itong si JC Santos pero sa bandang padulo ng movie kakalasan sa RC kasi hindi niya nakaya yung fact na nandito ako, bakit hindi ako na lang? Bakit palaging yung isa yung hinahanap na? Siguro isa yung sa mga Parang naging lumalim conflict. na yung ano niya. Okay. Kung ang relationship ay nasa bingit na ng alanganin, sa tingin nyo guys, to hold the label, or para maisalba yung relationship, suggested kaya ang open relationship? Parang cool off pero hindi. Oo, parang Cool off pero hindi. Pero gets nyo? Yung Oo. ganon? Parang magjowa kayo, tapos parang ano na kayo, parang nasanay na kayo sa routine ng isa't isa. Parang Oo. wala nang thrill. Mm. So parang Ano gagawin yan? magko-cool Platonic off na? kayo. Platonic na. Magko-cool off kayo para mag-explore tong isa kung kaya ba niya na Oo. na maghanap pa ng iba Oo. or sa kanya makikita yung halaga ng isa. Para siyang cool off pero hindi, no? Hindi, para sa akin hindi mag-work. Kasi, kumbaga nga sa saying, you're putting gas into fire. Kasi nasa brink na nga kayo ng hiwalayan eh. Tapos mag-open ka ng ganon, ng reason. Para mas lalong, kumbaga, mas bumuka yung sugat. Hindi, pag-uusapan naman eh. Hindi. Yun nga yung perspective doon na kunyari. Para sa akin nga, perspective ko nga. Mali nga. Hindi nga. Kasi, yun nga, at mas lalo mong pinalalalo ng sugat. Siguro ang applicable mag-open relationship para sa pananaw ko, yung mga may healthy relationship, gusto mag-stick pero gusto lang ng thrill. Like yung partners na naglulok ng threesomes, mga gano'n, foursomes. Yung mga ganyang, So yun yung sa mga ibang open bansa, eh. Nag-ano siya, nakontra. Hindi, ano yung tanong mo? Sabi ko, ang tanong ay, suggested ba ang open relationship para dun sa mga Ay, nasa bingit couples na. na nasa bingit ng alanganin? Parang cool off na, parang cool off, pero hindi. Ganon. What do you think, Ako feeling ko girls? hindi. Kasi kung hindi kayo, para sa akin ang open relationship, para lang dun sa mga simula pa lang, alam na nila na ang relasyon nila ay open relationship. Pero kung ang relasyon nyo naman ay settled kayo na kayo lang dalawa, tapos bigla kayong maggaganon, malaking yun, para kang naghukay ng
ano mo, ng libingan mo. Platonic na nga eh. Naghanap sila ng ibang thrill. Most likely. Pero ganun. meron ganung cases Oo. na nung naghanap sila, tapos saka lang nila na feel na, sobrang mahal ko pala to si ganito. Yung realization Oo. kapag ka... Parang hindi, set aside mo na yung ano, yung naghanap ka ng ganyan, habang tayo, nasa bingit tayo ng ganyan-ganyan. Parang pag nandun ka na, alam mo yun, yung pagka gusto mo yung tao, hindi mo na siya ipapasok na gagawin nyo pang issue sa isa't isa. Hindi mo na gagawin yun eh. Parang marirealize nyo na lang sa isa't isa. Unless, hindi nyo naman talaga gano'n kamahal yung isa't isa. May gano'n talaga Yun yung din ang, cases. yun din ang sentiment ko na kung open relationship kayo to begin with, siguro ay okay, magko-continue siya. Pero kung ang aim mo, kung ang vision mo sa relationship nyo ay long and lasting relationship, parang malayo kayo sa pagkakaroon ng open relationship. Tsaka kung nasa- papasok sa relationship, dapat alam. Yes. Tsaka kung dadating man sa, yung sinasabi ko na dadating sa risk ng relationship, nasa bingit na ng relationship, or nasa hanging by the moment na lang, hindi mo magiging option ang open relationship kung ang aim mo talaga is to continue the relationship. Pero kung kaya kayo nagkakaroon ng sexual problems, o issues, siguro, mag-work sa inyo, pero hindi lahat. Case-by-case basis pa rin. Most Meaning likely by- siguro, pakiramdam ko most likely yung mga nag-open relationship, hindi nasasatisfy both parties. When it comes to sex, parang ganun. Parang hindi niya nasasatisfy yung isa, parang So, possible- may isa naman laging magbo-brought up niyan eh. So, possible ang open relationship dun sa mga baog. Sorry, Hindi, sa term. hindi sa baog. Kasi meron namang baog na magaling. May ganun. Yung sa mga hindi nagkakaanak. Hindi naman kasi pag pwede sinabing baog ka, hindi ka nag-ejaculate eh. So, pwedeng nasasatisfy yung sexual needs, sexual desires. Pero, hindi lang talaga nagkakaanak. Pwedeng ganun. Hindi, yun literal na baog na yun. Mm. Ang pinapoint ko ay parang kumbaga yung hindi niya nasasatisfy. Kumbaga hindi niya nadadala sa climax yung partner niya. Kaya parang ano bang nadadala sa langit eh. Pwede bang tikman ko to para naman makarating ako sa ganito. Mga ganong sense. So, most likely, ang idea na talaga ng relationship for sex. Oo. Romantic and sexual. Wala nang kasi nga nasa ano ka na, nasa relationship ka na may title. Siyempre, ang habol mo lang sa open relationship is to have sex sa iba. Ay, minano ko. Yun yung perspective ko, yun yung tingin ko sa open relationship. May, Kasi hindi ka naman makikipag-tie up eh. Kasi ano yun, hindi na open relationship yun. Cheater ka na no? yun. Sabi ko, may nag-come up sa utak ko na kapag ang open relationship, hindi alam ng isa't isa, Oo, cheating na. Cheating na yun. Ay, hindi siya open relationship. Oo, Oo. cheating na nga. Yun nga kasi, kumbaga, yun nga. Yun na yun. So, Sabi parang mo na. ibig mo sabihin, ng open relationship ay pinagpaalam na kahit na Pinapaalam na cheating. pwede akong tumikim ng kaldereta. Pinasimpleng pagpapaalam ng mga babae ako. Babae lang. O kaya pinakakomplikadong friends with benefits. Oo. Tama. Okay, so Kasi ganito. ano ba kayo to begin with? Bakit kayo nag-open relationship? Yan yung other side. Okay, let's think of the other side, no? What if nalaman mo, alam ba, yung single pa kayo, let's put our feet on their shoe, na single pa, what if nalaman mo na part ka pala ng open relationship? Kasi wala kang label. Ine-entertain mo, Ay, naglalandian lang. Hindi, most Hindi. likely talaga, karamihan ng mga... Fling yun pag ganon. Hindi, ang most likely kasi, kaya lang hindi talaga yung pinapaalam nung dalawang nasa open relationship na may relation. Meron silang relation. Based sa mga napapanood ko Hindi nila ina-admit Tama, tingin. hindi nila ina-admit dun sa ibang party na may relationship sila may silang relationship. Pero Madalas alam nila. Ay, hindi. Ang may alam lang, silang dalawa. Yun nga, Oo. tinutukoy ko. Tapos, Itong tinutukoy kong pangatlong party, ito, halimbawa ito, na karelasyon mo,
Pero kayo yung magkarelasyon, tapos ito yung Kami lang may alam. other term. Oh, sila yung other side. Siya yung other side mo. Ikaw yung totoo, siya yung ano ko. Pero alam niya na kayong dalawa. Pero hindi niya alam na kayong dalawa. Oo. Baliktad ako. Hindi, tama. Hindi. Alam nung official na may kinikita ka, pero hindi alam nung nakakasama mo na committed ka sa isang relationship. Baliktad yung sinasabi ko na ang may alam lang ay yung kabila, hindi yung official. What if ikaw yung nasa kalagayan nito? Hello from the Sino nga other to? side. Yung, yung side. In Tagalog's term, in Filipino's term, Back up. kabit. Oo. Legal na kabit. Hindi natin masasabing kabit kasi Nga, open sabagay. relationship nga eh. Ayun. Hindi, chicks, side chick. Side chick. Say, check na yun. Hindi, side Kasi chick. diba, pag open relationship, alam nyo lahat. O, hindi naman natin ini-invalidate yung mga nasa open relationship. Yung Kung gusto nyo dalawa. yan, go. Mm. Pero yung sa perspective ng hindi pa nakakasama ng anyone na may open relationship, hindi pa nakakakwentuhan, or hindi pa nakakaranas ng open relationship, medyo komplikado siya talagang tingnan. By the way guys, lahat ng thoughts namin most likely galing sa movies. Oh. Or sa pagkakaunawa. Sa pagkakaunawa. Sa mga posts sa Facebook. Correct us. Correct Correct us. us. You're open to criticize us. Kumbaga hindi namin kayo pinipigilan. We're just, kumbaga nag-come up lang kami ng topic para talaga siguro brainstorming na rin kung ano yung understanding namin sa ganitong klase ng sitwasyon. At kayo naman, ng mga nakikinig nanonood sa amin, pwede nyo kaming tulungan if ever nakaranas na kayo ng open relationship. Let us know para Give us your thoughts, ma. yes, Para maintindihan din namin kung Mm. ano nga ba talaga yung kasi naman tayo, depende lang dun sa sa mga nalalaman natin. Mm. Let's say hindi hindi natin alam kung sitwasyon talaga nila. let's say hindi wala pa tayong ganun kalawak. Or Or hindi baka, sabihin na natin hindi pa natin na-experience. or sa iba Hindi baka talaga. may experience. Uy, yun ang next question ko eh. or baka mas beneficial sa iba na mag-open relationship sila instead of being committed to one. Yun ang question ko eh. Laging laging case-to-case basis eh. Next question ko. Okay, sige, sabihin natin alam na namin ang sagot. Alam na natin ang sagot. Will you try? No way. No. Okay. Ako, Wala. oo. Ikaw, magiging... Interested ka? Pwede ka pa? Kung ako yung nandoon sa yung, di ba sila dalawa? Ako yung site. Ganun. Pero hindi yung dun sa kaming dalawa tapos maghahanap ako, di ba? Hindi ka open sa ganun. Hindi mo nga, most likely, hindi Talagang ka, binawi. Hindi, open ka lang sa casual sex, pero hindi ka open sa Open Hindi ka lang sa open one night relationship. stand, pero hindi sa Oo. open relationship. Kasi nga, Parang usually couple, ang literally. open relationship, karamihan one night stand lang. Minsan nauulitan pagka nagkabigayan ng numbers. Mga ganun. Pero yung, No strings attached. oo. O di, hindi. Nabago Diba? yung sagot. Ayusin mo, dong. Uy, Yawa. wag mo man, Renz. Nagigigil ako Ayun yung na talaga palabas yung try. ko yung Talaga na lang na pinilit. Hindi, kasi sa aming mag-asawa, satisfied naman kami parehas eh. Ako, I don't see having an open relationship na leaning towards ikakasal kayo, long term talaga. Feeling ko hindi. So, Feeling ko. follow-up question. Okay. What if yung partner mo nag-decide na to turn your relationship into an open one? Alam ba, si Renz, niyakag ka na. Ano na lang. Hindi ako mag-agree. No na yun. Kahit ako eh. Kahit ako tanungin mo eh. No na yun. Lalo na sa amin na may bata na. We're not looking for thrill na. Ayaw na namin bigyan ng thrill ng isa't isa. Mag-helicopter kami dyan. Mag-ano kami dyan. Ayaw na namin yun. Hindi na namin kailangan ng iba. Pero ko ano ba, tatanungin mo ako, hindi papasok sa isip ko yung yung, kasi nga may anak na kami, hindi papasok sa isip ko na, may anak na kami. Hindi, ayoko kasi mahal kita eh. Yes, eh. Yun, Parang- mali na naman ako ng sagot. Hindi, parang Hindi, ako, tanggap ko naman eh. ayoko kasi mahal kita, hindi dahil may anak tayo. Hindi, yun na Kinikilig rin ka ang- naman. Oo, kinikilig ako, pero alam kong mali na naman yung sagot ko. Hindi. Ako hindi rin. Ganun ako mag-commit ng sarili ko kapag nasa relationship ako. Tsaka parang Siguro masasabi mo ngayong open ka sa ganun. Kasi wala ka pa. Pero pagka Possible. nandun ka na, saka mo kami sagutin ulit kung open ka pa ba. Okay, guys. Okay. Now, sa mga napag-usapan natin, what's your side sa open relationship? Ako,
I'm not open, but I'm not against. It's all up to them kung anong nagsasatisfy para sa kanila. At saka, live at your own risk. Kasi, most likely, hindi naman sa yung mga makakaano nyo sa one night stand, hindi naman sa pagkikritik o sa pagmamalinis, most likely ay prone din sa iba't ibang sexual activities. So, Open din sila. most likely prone din kayo sa STDs. Yun lang. Be careful sa pagpili ng inyong i-open relationship. Tsaka, be transparent kung sakali man sabihin nyo lang din na yun lang talaga yung agenda nyo. Na you're looking for just like that. Hindi yung, hindi yung as in relationship talaga. Yun lang. Feeling ko tumatalino kapag may alam. Feeling ko lang. Nabanggit mo nga yung STD. Ano ba yung STD? Steady lang. Steady lang. Steady ka lang dyan. Steady. When yung mama said, stop. Yeah, that's steady. Kayo? Hindi ko ba, ang daming natakbo sa utak ko. Ako muna. Sige, sige. Mag-agree ako dun sa sinabi ni Renz na do it on your own risk. Alamin mo sa sarili mo na maraming pwedeng mangyari kapag nasa open relationship ka. Hindi lang sa'yo, pati dun sa partner mo, pati dun sa other partner mo na hindi yung official partner mo. Pero siguro masasabi ko, yun nga, hindi tayo against, hindi tayo pro. Hindi natin ini-invalidate kung saan kayo masaya, go. Pero at the end of the day, you have to stand up for what you think is right and what you want for yourself. Kung sa tingin mo tama yung ginagawa mo, okay, proceed. Diba? Pero, ayun nga, you stand up for yourself na choice mo yan, panindigan mo yan, kung talagang yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? Ganon. Kung gusto mo talagang maging committed to have your own peace, your own home, your own family, I suggest you have to avoid kasi respeto mo na lang din sa partner mo. Pero if yun yung mag-work sa inyo, okay? Why not, diba? So, up to you nga. Sa akin naman, yung mga nasa ganong relationship na ngayon, as in, yung ako naman, yung sinasabi kong mag-ingat kayo is for your mental at saka emotional. Kasi, hindi nyo namamalayan na inaabuso nyo na yung sarili nyo mentally at emotionally. Kasi darating yung point na mako-confuse kayo kung ano ba talaga yung gusto nyo sa buhay, ano yung gusto nyo maging, anong gusto nyo mabuo in the future. Tapos parang question ninyo na bakit ko ba pinili ito? Nalilito tuloy ako kung ano ba talaga yung ikakasaya ko, ano ba yung satisfied ko, saan ba ako magiging contento. Parang, kung hanggat maaga pa, yun nga, sige lang. Parang hindi naman, sino ba naman kami para pigilan kayo? Pero yun nga lang, it's just a warning na, magkaroon din kayo ng pakialam sa sarili nyo. Kasi ngayon, yes, exciting, it's thrilling, pero in the future, hindi nyo rin alam kung papasalamatan nyo yung sarili nyo. Kasi, kapag ka nakahanap kayo ng tamang tao, doon nyo makikustyon ng sarili nyo kung deserve nyo ba yun. Tsaka what you want for long term. Oo. Hindi natin sinasabing tama o mali ang open relationship, no? Just a warning. Okay, so ito side ko. Comment yan. Gusto niya. Ito side ko. Ito ang relationship ay parang roller coaster, diba? May ups and downs, tapos may pa-side-side, balay-balentong. If matabang na ang relationship, sabi nila, try other things to make it spicier and add more thrill, di ba? Kaya siguro nabuo ang open relationship. Maybe we will disagree in that kind of relationship and may kanya-kanya tayong paraan kung paano magpatakbo ng barko. May kanya-kanya tayong paniniwala. Let them. Diba? Sabi nga natin, hindi tama, hindi mali.
Basta, ipapasok sa ganitong relationship, ang mahalaga, dapat, alam mo, Know your limits. oo. Kasi, hindi naman papasok ka sa relationship na yun kung hindi ka mag-agree eh. Di ba? Dapat alam mo. Tapos, syempre, alam mo naman yung worth mo. Nasa sa'yo na yun eh, malaki ka na. And, Tama at mali. Yun yung sinasabi ko na in the future, magkakaroon ka ng crisis sa sarili mo. yun. So, hindi ko na pahabain pa. And that's it for tonight. See you sa next episode. See ya. Cheers! Love, hindi ko pa lang nag-iwan. Okay.